started to change, making each day, feeling all right with Him right by my side, makes me feel things will turn out just right. Nung makita po niya ako, may nabago. Maraming nabago sa aking pagkatao, sapagkat napakarami kong negatibong katangian nung hindi ko pa siya nakikilala. Pero nung nakilala ko siya, unti-unti, binago niya ang buhay ko. He makes me feel things will work out just fine. Kaya ang tanong ko, how did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Perfect po ang timing ni God. Sapagkat noong mga panahon na yon, hindi na nga po ako makatulog. Laging sumasakit ang ulo ko. Kung hindi po niya siguro ako natagpuan, siguro po, lugmok na ako sa aking karamdaman. He came at the right time in my life. I'll never forget the day that you came into my life. Alam yung ginawa ni God? He took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No word can express how much I love you. Tandaan niyo po yan, ha? Minsan lamang siyang darating sa buhay natin. Kaya't yung pagkatok ng Panginoon sa puso natin, wag na nating palampasin. Minsan lamang siyang kakatok. Kaya yung pagkatok niya, samantalahin natin. Buksan natin ang ating puso. At yung empty space sa puso natin, siya ang ating panahanin. Kumatok na ba si God sa mga puso ninyo? Tinanggap nyo ba? O nireject ninyo? Huwag nyong re-rejectin. Sapagkat yung pagkatok niya sa puso ninyo, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting gawin mo ngayon. Minsan lamang. Kaya pag kumatok siya, huwag na kayong magatubili. Buksan nyo ng todo-todo yung puso ninyo at hayaan yung ang Kristo ang pumasok dito. Alam nyo, pag siya'y nasa puso nyo na, wala na kayong mahihiling sa Panginoon. Lahat ng worries ninyo, tatanggalin niya. Para ang maghari sa puso't kaisipan ninyo ay ang galak at kapayapaan na mula sa Kanya. Bakit po kayo nagkakasakit? Bakit po kayo may sakit? Alam niyo po, dami niyo pong iniintindi sa buhay ninyo. Ang dami niyo pong kalungkutan sa buhay ninyo. Ang dami ninyong agam-agam sa buhay ninyo. Pagka ang Diyos ang nasa puso ninyo, papayapain ang kaisipan ninyo. Uulitin ko po, most of the sickness ng tao ay nagmumula sa mahinang espiritu. Pag mahina ang kaluluwa, mahina ang espiritu, prone kayo sa mga sakit. Bakit? Malabis kayong nag-iisip. Pag malabis kayong nag-iisip, magugulo yung isip ninyo. Hihina ang immune system ninyo. Pag mahina ang immune system ninyo, madali kayong pasukin ng sakit. Kaya't ang gamot, hindi yung mga nabibili sa butika. Ang gamot yan, magbibigay ng kapayapaan sa ating puso at kaisipan ay ang banal na aral na ibinabahagi ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Bakit kayo pinaanyayahan ng Panginoon? Isa lamang ang rason kung bakit kayo inanyayahan ng Panginoon
Ang nais ng Ama, lumakas ang inyong espiritu upang hindi magdusa ang katawang lupa ninyo. Gusto nyo bang lagi kayong healthy? Laging malakas ang inyong katawan? Isa lamang ang tugon. Tumugon kayo sa paanyaya ng ating Panginoon. And everything will follow. Lahat na ibibigay ng Ama sa inyo. May problema ka ba sa pera? Lumapit ka sa Ama. Siya ang magbibigay sa iyo ng kaparaanan. Ituturo sa iyo ang kaparaanan upang ang mga problema mo ay magkaroon ng katugunan. Pero pag malayo kayo sa Kanya, hindi maganda ang relationship ninyo sa Panginoon, ewan ko lang din kung siya ay sipagin na turuan kayo ng lahat ng solusyon sa ating mga problema. Kaya mga kapatid na mga nandirito sa araw na ito, congratulations! Binabati ko po kayong lahat sa pagtugon sa paanyaya ng ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid na Sister Mami Beth, sa binahagi mo sa ating mga kapatid. May napulot na ba? Mayroon na po ba? Palakpakan po natin buhay na Diyos. Katotohanan po, pag tayo inanya natin, Panginoon, dapat lang na tumugon tayo sa Kanya sapagkat ang lahat po ay mula sa Kanya. Hindi po ba? Ang lahat nakakamta natin, peram lang po niya. Hindi po ba? Kaya lang, may kaakibat na pagbabago, sakripisyo, at pagsasabuhay. Amen po ba? Kailangan po talagang magsakripisyo tayo sapagkat nung tayo tinubos ng ating Panginoon, nandun po ang kanyang sakripisyo. Amen po ba? O ang susunod ko pong tatawagin ay ang mag-aalay ng awiting ang ating kapatid na Myrna. Salamat po, Ama. Salamat pong muli sa iyo sa panibagong araw na ito ng linggo. Sa unang araw ng linggo ng kaloob mo, muli kami inanyayahan mo. Kaya po, Ama, sa tuwina, samot dalangin, pangunahat pagharian mo po kami, sa tuwinang kami titindig sa harapan, maging kapakipakinabang po ang bawat naming paghahandog. Amen. Buhay po ang Diyos, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi ko po habang nagbabahagi ang kapatid na Mami Beth Chico, sana maramdaman ako ng kapatid. Daman-dama po. Opo, kapatid kasi. Bakit? Kapatid na guro, sabi ko. Sa tuwing magpa-facilitator ang kapatid na Alan, parang hindi ako nadadama. Salamat po. At habang nagbabahagi ang kapatid na Mami Beth Chico, nagagalak po ako kasi yung paanyaya sa unang buhay po. Nakapaloob po lahat dun sa bahagi niya. Ako'y inanyayahan din. Kagaya ng iba sa inyo na inanyayahan ako ng Panginoon dito dahil sa karamdaman ko sa katawang lupa. At walang kamalaya na higit pala ang karamdaman ko sa kaluluwa na ngayon ay nararamdaman ko sa kanyang paanyaya at ako'y tumugon, nararamdaman ko po yung pagpapala niya. Amen po ba? At higit sa lahat, nakakagalak. Sabi ko kay kapatid na Alan, pumunta ka ron at tugtugan mo si Mami Beth Chico. Kaya po pala hindi niloob, ang bawat stanza po pala may kapaliwanagan, may kapahayagan, ano po, kaya parang mahirap. So nakakagala kasi sa bawat pagpapahayag, nandun nakapaloob doon sa kanyang mga awitin yung siya daw po inanyayahan dahil may bumubulong. Ano po, may bumubulong sa kanya, siya inaanyayahan. At nakapaloob din doon yung bilang isang tupang ligaw na inanyayahan at pinagtiyagaan ng Panginoon na akayin sa dakong ito. Tayo po kaya ay hindi pa tutugon sa paanyayahan ng Panginoon. Di po ba? At dito po sa aking paghahandog, masarap po kasing magbahagi. Karampot lang po. Sapagkat ako ngayon sa buhay ko, nararamdaman ko, hambing sa ibang kapatid na matapos niya akong anyayahan sa aking karamdaman na pinagaling niya. At ngayon ay nararamdaman ko na at pinadaman niya sa akin na katotohanang minsan lamang siya daraan sa ating buhay.
na ibig palang sabihin nung pagdaraan niya yun sa buhay natin, minsan lang siyang magpadamang buhay siya, wag na nating sayangin yun. Kaya po, naramdaman ko rin na ngayon sa buhay ko, inaanyayahan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ko sa Kanya ng mga awitin, na kung saan sa mga awitin na naman ay parang pagbabahagi. Ano po, kung nanamnamin natin ang bawat nag-aalay ng awitin, para na rin po silang nagbabahagi. At nagalak po ako dito po sa ayaalay kong awitin sa inyo, higit sa ating Panginoon. Dito po'y nakapaloobang huwag na raw po tayong mag-alinlangan. At dito po, damhin natin kung ano yung ibinubulong. Kagaya nung ibinulong kay kapatid na Mami Betchiko. Binubulong, huwag nang mag-alinlangan. Gaya ko po sa sarili ko kanina, sabi ko kung ako'y palarin, parang hindi ko pa yata kaya. Parang gusto kong pakababa-baba at hindi pa po binabalik yung talagang pinahiram sa akin ng Panginoon. Subalit, nararamdaman ko kapag tinatanggihan ko yung paanyayan niya, parang lalong hirap na hirap ang lalamunan ko. Gaya po nung Sabado, inaanyayahan ako ng Panginoon upang maging bahagi nung gabi. Subalit ako po ay, hindi naman siguro pagtutol yun, kundi sabi ko, pagbibigay daan na rin sa ibang kapatid sapagkat lagi naman po akong naaanyayahan ng Panginoon. Kaya po, sa aawitin kong ito, muli po, namnamin ninyo, narito po lahat yung ipinahayag ng ating kapatid na unang nagbahagi. Wag na po tayong mag-alinlangan kung ano yung ibinubulong sa ating isip at batid nating mabuti, tayo po'y tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon. Wag na po tayong mag-alinlangan, oras na. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. At muli, maligayang kaarawan, mahal na Inang Rosie. Wish ko po maraming kaarawan pa po para sa inyo. May bulong, tingin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw, tingin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay di tiyak at ang ulo'y laging likha, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag. Ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng
puso mo. Oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Maraming salamat po, Ama. Katotohanan po, ang takot ay sa isip lamang. Kaya po sa bawat araw ng ating pakikinig, iparam ang alinlangan, iparam ang katanungan sa pamamagitan ng ating Diyos na buhay, sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu, na dumadaloy sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, na siyang gumaganap at tumutupad at tumanggap sa paanyaya ng Diyos. Tayo po ay makatutupad at makatutugon sa Kanyang paanyaya. Salamat po, Ama. Amen. Amen, Lord. Oras na sa paanyaya ng Diyos. Tatanggi ba tayo? Salamat po. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang susunod po, ang magbabahagi sa atin, ang ating Mother of the House. Salamat, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay binahagi mo upang muli maghayag ng kabutihan, mangibabaw ang iyong kadakilaan, kahiwagaan, hambing sa kalumbayan na pinahihintulot mong madama bilang katauhan. Maraming salamat sa iyo, Ama. Nawa, sa mga oras na ito, ang mga kapatid kong inanyayahan mo ay ganap makadama sa iyo, makatugon na totoo, makaunawa sa iyo, at makilala kang lubos sa pamamagitan ng kinalugdan niyo, ang aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay binahagi mo upang ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilahin ang ating Panginoon. Naka-shades na naman po ako. Ano po? Salamat sa Ama sapagkat karampot na lang. Wag lang po maano ng hangin, nawawala na po yung pagluha. Sa pagkakataong ito, habang nagbabahagi po si Mami Beth at nasundan po ng awit, malinaw na malinaw sa aking kaisipan ang bawat kaukulang bahagi ng bawat isa. Nasabi ko nga sa inyo, habang may ginagawa ako sa taas, ang tenga ko'y nasa baba. At nang marinig ko po na ang tema ng ating kapatid na Alan ay paanyaya, ito po ang pinapakita sa akin ng Ama habang nagbabahagi si Mami Beth kung paano siyang inanyayahan. Alam niyo po, ano mo pa po sa English yung paanyaya, invitation, ano po, sa larangan pantao, naa-amaze tayo kapag ang binigay invitation sa atin maganda. At kaagad na re-recognize natin ang mahal ng pagkagawa nito. Ang ganda na imbitasyon. Amen po ba yun?
Subalit sa larangan po ng kabanalan, walang iaabot sa iyong imbitasyon para tumungo ka sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Wala po. Kundi may sangkap po ang paanyaya ng ating Panginoon. At ito po yung pumasok sa akin ng, sabi nga ni Mami Beth, kailangan may pandama ka. Matunay na pandama. At isa po yan sa mga sangkap ng paanyaya ng ating Panginoon. Kailangan may pandama ka at udyok ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, hindi kami perpekto bilang mga hinirang. Naroon yung kaukulan na nagmimithi na magbago, nagsusumakit na magbago, ngunit ang sa kapaligiran, hindi nagmimithi na magbago. Amen? Kaya nagiging daan ng pagtukso na ikaw na nagbabago, dahil nakikita mo yung kaukulan na nagaganap, maaari kang matukso. Amen po ba yun? Sa naturalesa bilang tao. Mga kapatid, ako'y inimbitahan sa dakong ito, hindi dahil may karamdaman ako, kundi nadama ko sa sarili ko na kailangan ko ng hanapin ng Diyos. Sa mga kaganapan po, magnilay din po kayo. Hindi lang ang senyalis ng paanyaya ng Diyos ay karamdaman, kundi kung marami ng kamalasan na gaganap sa buhay nyo, hanapin nyo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nasabi nga salitang tao is malas, pero walang malas. Ngunit sa mundo ng tao, kapag ikaw ay naghahanap sa mundo ng tao bilang ikaw, kapag marami na mga obstacle na nagaganap sa buhay mo, yung gusto mo hindi na dumarating, yung nasa mo hindi na, hanapin nyo na po ang Diyos. At isa po yan sa mga paanyaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yan po ang naging daan na masasabi ko po, na naging paanyaya sa akin ng Diyos sa dakong ito. Hindi ako hinanap ni Apo Kunching. Hindi ako binigyan niya ng imbitasyon na tumungo ka, sapagkat ang banal na Espiritu, kapag ikaw ay naririto, makita mo pa lang siya, may mararamdaman na kayong hindi siya ordinaryong tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At kapag tumibok nito sa puso nyo, yun na po'y paanyaya ng Diyos na magtiwala kayo na sa dakong ito, may isang taong kinalugdan na ginagamit ng banal na Espiritu upang tayo'y lahat tumugon sa imbitasyon ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang naganap sa akin sa dakong ito, nang maramdaman ko po ng time na yon na ako'y humakbang sa dakong ito, na hindi po pinakilala sa akin na dinadaluyan ng mahal na Apo, kundi sabi lang po ni kapatid na Pearl, pumunta ka doon, magugulat ka na lang. Wala po siyang sinabi na dinadaluyan, wala siyang sinabi na kakaiba ang sinasabi, wala po. Kundi, syempre po bilang pagkatao, walang malilihim sa una palang pagtugon ng banal na Espiritu sa oras na ito, sa dakong ito, na ikaw ay pumarito, kilala ka na niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nung araw po na yon, unang araw nang makita ko po si Apo Kunching, naka-civilian pa po siya, alam ko po, sa tono po ng kanyang mga aral at salita, hindi ko napigilan ang aking sarili, na sa oras na yon, nasa harapan ko ang totoong Diyos, sa kanyang katauhan, kung paano pong nabihag niya ang puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi ko na po pakahabaan, alam kong andyan ang mahal na Apo. Ito lang iwanan ko po sa inyo. Ang aral ng ating Panginoon ay hambing sa palaso. Maaaring pumasok sa puso nyo at mabihag kayo. Huwag nyo na pong tanggihan ang isip nyo. Huwag nyo tutulan ang isip nyo. Kundi hayaan nyo siyang makalaya, makabaon sa puso nyo hambing sa kanyang mga aral. At yan po yung naganap sa dakong ito. Nang marinig ko po ang tinig ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ng mga panahon na yun, hindi pa siya nakasutana. Yun na po, yung pasimula na hindi na ako makatulog. Sabi nga ni Mami Beth, hindi na makatulog. Hinahanap-hanap ko po yung kanyang mga salita. At to the extent na sa sobrang kamithian na makilalang Diyos, nasisilayan ko po sa kanya ang blue eyes siya, hanggang dito ang kanyang buhok na silky, na parang namumuti-muti na brown, na talaga pong inangkin ko na kapag nakikipagniig ako sa kanya, ay siya yung kaharap ko ay ang ating Panginoon. Nawa po, kung ano po yung aking naramdaman at nararamdaman ng ilan, bakit nananahan sa dakong ito, wag nang mamatay kailanman. Ano man po ang ipasilay sa inyo, ang kanyang mga palad, ang kanyang mga mata, kung paanong bilangin niyo po ang pagkurap ng Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, hindi niyo po na nakikita dalas-dalas na kumukurap, nakatitig po siya ng diretso. At kapag ikaw ay totoong may pandama at may udyok sa puso mo, na makikilala mo kung sino nasa harapan mo, ikaw mismo makapagdidesisyon
na ito'y paanyaya ng Diyos na sa dakong ito'y nasumpungan ko. Mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Panahon na, sapagkat sabi nga, ang ating mahal na apo ay tao na ginagamit ng ating Panginoon. Subalit, kung tuwiran po na ang lahat ng tumutungo sa dakong ito ay sasamantalahin ang bawat oras, walang masasayang. Amen? Tayo po ay makakasunod doon sa gusto ng Banal na Espiritu na gamit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching kung paano din po ay ang imbitasyon ng Diyos sa Kanya ay Kanyang tinugon at yung ngayon ay ibinibigay sa atin ang imbitasyon para tayo po'y makasabay sa kaharian, sa dulangan ng ating Panginoon na inihahanda sa atin. Kaya nawa po, tulungan niyo po kami. May kasamang panalangin sa pagtugon sa imbitasyon ng ating Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na mamanatili doon sa kaukulang, yung imbitasyon na yon ay wag naming ma-reject. Yung imbitasyon na yon sa bawat araw ay pinananabikan namin. Yung imbitasyon na yon ay hindi namin maaaring paasahin ang Diyos na oo ako ngayon at bukas ay hindi. Tulungan niyo po kami. At yun po ibinibigay ko rin po sa inyo. Tutulungan rin po namin kayo na dumulog tayong lahat upang ang imbitasyon ng ating Panginoon ay wag nating mabigo. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Sa umagang ito, papurit pasalamat sa lahat na nagbahagi. Ama, papurit parangal pasalamat sa iyo, walang hanggan, binabalik namin sa iyo. Sa anak mong aming Panginoong Isus, nagtualay ng lamat dugo. Sa kapangyarihan banal na Espiritu, binaba sa lupa. At sa paanyaya mo, sa anak mong kinalugdan, aming minamahal na Apo Kunching, upang tumugon, upang patuloy iasik ang iyong salitang banal, katubusan ng aming mga kasalanan, na tumanggap, may sakripisyo, pagsasabuhay, at patuloy magbago ang aming mga kaisipan, damdamin, upang kilalanin ka ng lubusan. Ama, maraming salamat po. Amen. Ang lahat po inanyahan tumayo at awitin natin panalangin tinuro sa atin ng aking Panginoon.